9:04 na. DCMM Balita Ngayon. Kapamilya umabot sa higit 1,600 silid-aralan sa Cordillera Administrative Region ang nasira sa pananalasa ng superbagyong Uwan. Sa ulat ng DepEd, 1,170 classroom sa may minor damage, 328 ang major at 132 ang tuluyang nawasak. Nasira din ang 143 washing facilities, 272 ancillary structures, halos 11,000 learning materials at 564 na IT equipment. Dahil dito, lumipat ang ilang paaralan sa modular, online at hybrid learning para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Patuloy ang on-site assessment ng DepEd DRRMC engineers. Sa ibang balita, nanawagan ng tulong ang ilang samahan ng mga mangingisda sa Negros Oriental kay Pangulong Marcos Jr. kasunod ng epekto ng pagtagas ng wastewater sa kanilang kabuhayan. Sinabi sa DZMM ni Jane Patino ng Baez City United Boat Owners and Workers Association na hindi na nasundan ang paunang ayuda ng lokal na pamahalaan. Kaya ang ilang mangingisda sumubok na ilang pagkakakitaan tulad ng pagtitinda. Dagdag ni Patino, walang bumibili ng isda sa kanila lalo't hinihintay pang resulta ng pag-aaral ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa mga isdang ininspeksyon sa lugar. Sana maagahan. Baka pag-lift up na sila, wala nang mga mangingisda dito. Patay na kami. Yung iba, nagtitinda ng banana queue para may pagkuhaan. Hindi naman ayuda ang gusto namin. Damage ito di ba? At yan ang mga balita. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Seril. DCMM Balita Ngayon. Tinatawagan ang lahat ng manggagawa at namumuhunang Pilipino. Narito na ang programang Hatiday Balitang Napapanahon. Programa at serbisyong tapat at aksyong mabilis para sa inyo. Aksyon Dole sa DZMM. Manggagawa ka man o namumuhunan, bida ka dito! Bida ka dito! Sa pangunguna ng Department of Labor and Employment, sama-sama nating abutin ang marangal at maunlad na bagong Pilipinas. Aksyon Dole sa DZMM! Kasama ang mutya ng masa Doris Bigornia at Dole Assistant Secretary Leng Serrano. Aksyon Dole! Aksyon Dole sa DZMM! Hello! Ang arte ko. Hello, hello, hello. Isang malamig, maulan at maunlad na umaga mga kapamilya at kaserbisyo. Ito ang programang para sa bawat Pilipino, maghahatid ng balita, aksyon at serbisyo sa inyo. Ako po si Doris Bigornia. Magandang umaga, partner. Good morning. I'm good. Ikaw? Okay naman. Very good. Dito na naman ho tayo. Oo. Magandang umaga po sa mga nakikinig at nanonood. Ako naman po si Leng Serrano mula sa Department of Labor and Employment. Maghahatid ng mabilis at tapat na serbisyo para sa maunlad na bagong Pilipinas. At ito po ang programa namin, natin pala. Kasama kayo dito siyempre. Ito po ang Aksyon Dole sa DZMM. Aksyon Dole sa DZMM! Banat na kaagad tayo, partner, ng ating mga issue na kinakaharap ngayon. Isang buong linggo to So nakalap ito ng ating mga kapamilya dito. At ito, isa sa mga nangyari. Alam mo ba, partner, na sa pinakahuling tala, 232 ang namatay sa pananalasa ng Bagyong Tino, habang 27 naman sa Bagyong
uwan. Marami tayong mga kababayan ang talagang naapektuhan, lalong-lalo na ang mga manggagawa. Ako na ba ang tutulong na magbigay ng mga ayuda dito, partner? Pwede naman, partner, kung kaya mo. Pero nakakalungkot at may ganyang mga casualties dito sa nagdaan na 2 bagyo. Oo. Pero po, syempre, tayo po sa DOLE, ituloy po ang ating serbisyo kung paano makakatulong. Kaya po, naglaan ang kagawaran ng mahigit 323 million pesos para sa halos 60,000 tupad beneficiaries sa Bicol Region. Sa Bicol Region po yun. Sa Region 7 naman, mahigit 106 million pesos ang inilaan sa ilalim ng programang DILIP o DOLE Integrated Livelihood Emergency Employment Program sa mahigit 17,000 manggagawa at residente mula sa iba't ibang lugar sa Cebu at Bohol. Naglaan din ang DOLE sa Eastern Visayas naman, partner, na mahigit. Meron din? Yes, Oo. syempre. Natamaan din ang ating mga kababayan tama. dyan. Ano? So mahigit 384 million pesos para sa emergency employment assistance sa mga manggagawa at residente na naapektuhan ng bagyong Tino at Uwan. Sa halos 2 milyong piso naman ang inilaan pondo sa ilalim ng programang tupad upang matulungan ang halos 400 individual sa Region 11, bukod sa mahigit 87 million pesos na tulong para sa halos 20 residente sa Region 13 o Caraga. Ayun. Ayan So, ho. partner, kahit nananalasa yung mga sunod-sunod na bagyo na yan, meron pa nga tayong lindol, merong habagat. So, pinaramdam naman ng DOLE na andyan at handang tumulong. Opo, yes. Yes, partner, syempre. At ang ating serbisyo to be relevant, dapat agaran. Oo nga eh. Ano yung ibig sabihin ng agaran? Paano po ito ginagawa ng DOLE? Habang nandyan, even before itong mga bagyo, syempre meron naman advance notice galing sa ating pag-asa. Oo. Tayo po'y nagkakaroon na ng tinatawag natin na profiling para sa mga individuals na maaring matulungan, maaring maapektuhan ng mga pananalasa. Kaya doon pa lang during, before, during, and syempre after, nandyan po present ang ating kagawaran. Oo. Ano nagtulak sa DOLE na ito ay gawin? Kasi mga previous years, previous administrations, hindi ko alam kung ginagawa na ba ito or hindi ko lang nalalaman. Ginagawa rin yan, partner. Pero syempre, bukod na yan ay ating legal obligation at duty, it is also our moral duty to help out, especially during times of calamities. Dapat tulungan ho talaga. Oo. Kaya nga, syempre hindi lang naman tayo sa gobyerno ang tumutulong sa mga manggagawa. Kaya nga tayo ay continuous ang ating paghingi ng tulong sa mga namumuhunan on their compassionate side. Pagka mayroong mga kalamidad, tingnan nyo na kung ano hong pwedeng gawin. Meron ho kasi mga partner, meron mga kalamidad na makakapag-prepare tayo. Tulad ng mga dumaan na bagyo, makikita ho na, ito, laki nito sa ating papasok na sa ating bansa. Ayan ho, maaring mapag-preparean. Bagaman meron namang iba tulad ho ng earthquake, wala naman ho yan, biglaan hindi lang natin ho yan. alam yan eh. So doon ho siguro sa makakapag-prepare tayo, yan, tulong-tulong kung ano ang pwedeng gawin. Kaya nga, partner, ang lagi kong sinasabi kapag tayo ay may programa, tumutok po kayo dito mga manggagawa kasi yung mga katanungan ninyo, lalo nga pagka sa panahon ng kalamidad o disgrasya sa tawag mo, ay malalaman nyo kaagad ang opisyal na pahayag ng DOLE at opisyal na ginagawa, partner, kasi may mga nananamantala eh. Diba? So, dapat opisyal lagi. At saan kayo makakakuha ng opisyal na pahayag at aksyon? Siyempre, dito lang sa Aksyon DOLE sa DZMM. O, diba? Tayo po ay napapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa East 30 FMR regional stations at sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradyo Cable Channel. Available din po tayo sa free-to-air digital TV sa Channel 31, PRTV, Prime Media, at napapanood po tayo sa buong mundo lang naman sa pamamagitan ng The Filipino Channel o TFC at sa iWant. Maaari kayong mag-comment sa ating live stream sa Facebook at YouTube pages ng Department of Labor and Employment, DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
pwede po kayong tumawag sa 8924-4101, local 5671-5672-5673 at magpadala ng inyong mga mensahe sa DZMM Teleradyo Viber 0919-2783,000. Babasahin at sasagutin po natin ang mga yan mamaya. Oo, at meron po kami dito na guest, live studio guest po. Mga professional, humanda kayo Ayan. Para akong nagbabanta. Kung Humanda kayo Humanda kayo sa inyong mga katanungan. Yan, katanungan. Alam mo naman kami. Alam mo, partner, nahahawa ko si Asikling po ay napakabait na tao. Ay, nako. Kaya ako, parang nahahawa ako sa kabaitan niya. Di ba, Camille? Parang nagiging soft-spoken ako. Salamat naman, partner. Ang aga-aga minobola mo na ako. O naman. Oo, ganyan lang tayo sa ating programa. Hindi, partner, sa totoo lang, nadadala mo rin ako kasi ako masyadong ganun di ba? Sa kagustuhan natin na makapaghatid tayo ng balita sa ating mga kapwa manggagawa, dapat ay makita nila kung paano natin hinahandle o ina-address ang kanilang mga katanungan at concerns, di ba? At importante siguro, partner, mabilisan ang ating response. Tama, agad-agad. Kaya nga nandito tayo tuwing Sabado. Yan, oo. Samantala, partner, narito na ang ating mga balitrabaho. Mga isyu sa trabaho at negosyo, balita sa sahod, benepisyo at pag-unlad ng bawat Pilipino, hatid sa inyo ng Balitrabaho! Balitrabaho! Nagbigay ng direktiba si Labor Secretary Bienvenido Laguesma sa lahat ng Inspectorate ng Department of Labor and Employment na mas paigtingin ang inspeksyon sa mga negosyo para matiyak na nasusunod ang karapatan ng mga manggagawa. Sa ginanap na Labor Inspection Summit noong ika-5 at ika-6 ng Nobyembre, iginiit ni Secretary Laguesma na layo ng kagawaran na higit pang palakasin ang pagpapatupad ng mga batas sa paggawa, gayon din ang pagtataguyod ng hustisya at paggalang sa bawat lugar ng trabaho para masigurong matutupad ang mandato ng Labor Inspection System. Patuloy ng pinaiigting ang pagpapalawak ng kapasidad ng mga inspector sa pamamagitan ng pagsasanay at ang paggamit ng Labor Inspection Management Information System. Mahigit 445,000 benepisyaryo ang nakinabang sa implementasyon ng DOLE Integrated Livelihood and Emergency Employment Program o DLEP sa ikatlong bahagi ng taon. Simula Hulyo hanggang Setyembre, umabot sa mahigit 3 bilyong piso ang naibigay para sa programa. Kabilang na rito ang mahigit 420,000 benepisyaryo na nabigyan ng emergency employment sa pamamagitan ng programang tupad. Mahigit 14,000 naman ang naibahagi na livelihood projects ngayong ikatlong quarter ng taon. Kasama na rito mga proyektong pangkabuhayan sa ilalim ng DOLE Integrated Livelihood Program o DILP tulad ng sari-sari store at bigasan, gayon din sa carpentry, vulcanizing at tailoring na ipinagkaloob sa mahigit 24,000 individual. Kabilang sa mga benepisyaryo ng kagawaran ang mga manggagawa na hindi sapat ang kinikita, mga magsasakang walang sariling lupa, mga magulang ng mga batang manggagawa, mga nagtitinda sa daan at mga mangingisda. Meron palang ganun, hindi ba? Hindi ko alam yan. Meron talagang laging asiste, kumbaga. Yes, partner. Ito mga emergency employment, pag kinakailangan. Oo. Yan. Andiyan naman may maaasahan. Samantala, nagkasunod ang... tama ba? Hindi pala nagkasunod. Nagkasundo ang DOLE at ang IT and Business Process Association of the Philippines na paigtingin ang mga hakbang para tiyakin ang kaligtasan ng mga manggagawa
tuwing may kalamidad. Sa pulong noong ika-11 ng Nobyembre, pinaalalahanan ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma na prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng mga manggagawa. Inatasan ni Secretary Laguesma ang mga regional director ng DOLE na patuloy na magsagawa ng labor inspection upang tiyaking walang paglabag ang mga kumpanya. Ang importante pa rin po yung kalusugan at kaligtasan ng mga manggagawa. Dahil sa panahon ng kalamidad, ang ating pong mga manggagawa ay iniisip ang kanilang pamilya, kaya dapat po maunawaan ng mga employers yan. Nakipagpulong din ang DOLE sa BPO industry, PMPI, ano ba ito? Employees Network. Hindi ko na makita. Pakibaba lang ng konti, huwag tayong mabilis ha. OBIEN noong Nobyembre 12 upang itulak at isulong ang mas matitibay na hakbang na magpoprotekta sa mga karapatan ng mga manggagawa sa BPO. Sinisiguro naman ng DOLE na patuloy ang pakikipag-ugnayan ng kagawaran sa hanay ng nasabing sektor upang matiyak ang kaligtasan ng mga manggagawa at koordinasyon sa mga namumuhunan. Tinugunan ng Hotline 1349 ng Department of Labor and Employment ang mahigit 42,000 hinaing na mga manggagawa sa buong bansa. Kabilang dito ang higit 24,000 tawag at halos 15,000 online queries o direktang mensahe sa Facebook simula Hulyo hanggang Setyembre 2025. Sakop nito ang mga problemang may kinalaman sa labor standards tulad ng holiday pay at update sa minimum wage, gayon din sa usaping social protection ng mga manggagawa. Nakatanggap din ng Hotline 1349 ng mahigit 300 positibong tugon mula sa kliyente nito na nagpapakita na nasiyahan ng mga manggagawang dumulog sa public service hotline ng DOLE. Maaaring tumawag sa Hotline 1349 Lunes hanggang Biyernes simula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi at maaari ding iparating ang reklamo o mga katanungan sa pamamagitan ng email na hotline1349@dole.gov.ph at sa official Facebook page ng DOLE. May sumasagot talaga, Asek? Yes, partner. Oo. Ano nga, 6 hanggang 10 ng gabi. Ayun, oo. Andyan ho. Kasi yung mga reklamo ng iba, bot ang sumasagot dyan. Pinaiikot-ikot ako, puro standby. Tapos, in the end, wala rin ako makakausap. Meron partner, meron mga sumasagot dyan. Oo. At kung medyo malalim ang katanungan, may re-refer rin po sila sa mga abogado o sa tamang opisina para Ayan. matugunan ang mga Oo. tanong nila. So, meron mga naka-standby Yes. at yung mga talagang in charge doon sa attached agency na yon ay andyan dyan para tumulong at sumagot. Meron rin. Siyempre, nakakapacitate natin ang mga sasagot para Oo. doon pa lang meron na silang sagot na kahit basic yan, partner, para matugunan yung mga queries. Pero kung Oo. yun nga, kung may mga mas malalim na katanungan na kailangang sagutin, iba-iba ho kasi ang mga katanungan. Ayun nga, yun nga. Minsan, hindi rin ganun kadaling sagutin. Paminsan naman, kailangan na mas maraming impormasyon para mas responsive Correct. at accurate ang sagot ng ating mga sumasagot sa ating hotline. Oo. Pero may ganyan marami po. din yung kailangan din ng maraming oras. Yung iba kasi parang, ano ba yun? Parang ang bilis-bilis naman. Hindi ako masyado naliwanagan. Oo, syempre partner, yung mga ganyan, hindi naman ganun kadali ang ibang mga katanungan. At inaaral yan. Correct, Yung correct. Paminsan nga, hindi lang basta-basta. So, Oo. importante siguro kung may mga tatawag sa inyo, sa ating nabanggit na hotline, ready na ho kayo sa mga details. Tama. Para isahan ng bato at babalikan naman kayo ng ating mga Kaya nga. sumasagot sa Oo, hotline. at saka yung mga naka-standby naman, kumbaga tambay, yung ating mga attached agencies Yeah. na direktamente sasagutin ang inyong mga katanungan. At dahil dyan, meron tayong attached agency ngayon, Asek, hindi ba? Yes. Para malaman naman natin, o kayong may mga kailangan ng mga kung anik-anik na mga lisensya dyan, kung anik-anik na ID, ngayon po kayo magtanong. Ay, hindi naman ako nagpapagalit. No? Nire-remind ko lang kayo kasi baka
mapakla daw yung kape nila, Asik, at mainit ang ulo eh. Pero may kailangan silang tanong. Si Asik po, Asik Leng, ang sasagot niyan. At paki-intro mo nga, Asik, ang iyong katropa ngayon. Yes, oho. Ang ating makakapanayam galing sa Professional Regulation Commission. Ang Assistant Commissioner, si Ascom Bang Valera. Ayan. Ascom, magandang umaga. Good morning, sir. Magandang umaga. Asek Len, magandang umaga, Miss Doris. Magandang umaga din ho sa ating mga tigapanood at tigapakinig. Kami ho ay sa komisyon ay natutuwa at naanyayahan dito sa inyong programa. Okay. Ulitin lang natin, Philippine, ang inyong opisina, ano po ang pangalan? Professional Regulation Professional. Commission po, Miss Doris. Hindi ko maintindihan. Meron bang Philippine Regulatory Commission? Wala. Wala po 'yun. Kayo yung ano? Kami po 'yon. Kami po yung namamahala sa ating mga profesional. Yan ang PRC partner. Yan. Ayun, Oo. PRC. Pero sino ang mga kumbaga ay ina-assistihan ninyo? At yung bang mga professional ay dapat matakot sa inyo kasi kayo nagbibigay ng mga permit ba o ID o Lisensya. license? Oo. Tama po 'yon, Miss Doris. Si PRC, di ba ang labor force ng buong bansa natin kay Dole yan. Oo. Bilang attached agency po ni Dole, kami naman ho ang namamahala doon sa portion, doon sa mga professional na portion nung kabuuan ng labor force dito sa Pilipinas. Kami ang nagpapaexamine, kami ang nagbibigay ng lisensya. Kami din ho ang may otoridad na bawiin o kaya i-suspend itong lisensya na ibinigay sa ating Or mga revoke. professional. Tama po Pwede, yan, Ms. pwede Doris. Kaya revoke. tamang-tama yung binanggit nyo na salita kanina na dapat matakot ang mga professional sa aming komisyon. Ayun. Asek, Baka dumoble ang kanilang kape, matakot daw sabi ni Ascom. Oh, yeah. Sinusugan ko lang yung salita ni Ms. Doris. Oo. hindi naman para talaga matakot Hindi, o manginig, kundi sumunod sa Yan. kung ano man ang polisiya na ibinababa ng PRC. Yan. Okay, Asek. Ano ba, Ascom, ano ba ang mandato ng PRC? Paano ba kayo nakakatulong sa mga manggagawa? Kamukha ng binanggit ko kanina, Asek, si PRC, kami yung komisyon, kami yung sangay ng gobyerno, ng national government, at kami ay attached agency nga ni Dole, at kami ang namamahala sa lahat ng aspeto ng practice ng lahat ng professions or professional. Ang liban lang ho sa amin ay ang mga abogado, kasi ang mga abogado ho ay under ho ng Supreme Court. Yeah. Pero magsimula ho sa mga doktor, Sample po. sa amin ho ang mga nurses, mga doktor, ganyan ba? mga hinihinyero, Yes. mga customs broker, Lahat ng klaseng mga engineer. criminologist, lahat ho ng klaseng engineer. Marami ang engineer 12 ho partner. ang engineering professions Yes. so na napapaloob sa jurisdiction ng komisyon. Pero klaro lang natin, mga profesional ito. So yung mga, wag mo naman natin sabihin na ordinaryong manggagawa, yun laang ang mga pasok doon sa kumaga ay jurisdiction ninyo. Tama po, Miss Doris. Para po ma-classify sila na tama, sila yung nagtapos nung kinakailangan o yung prescribed na kurso. Ayun, Oo. So, baccalaureate degree ito, kadalasan. Sila yung pumasa ng licensure examination na ibinigay ni PRC at sila po yung na-issuehan ng lisensya ni PRC para mag-practice at sila din ho yung laging sila din ho yung meron sapat na kaalaman at competence to practice that profession. Teacher. Kasama din ho, Ms. Doris. Ayun, kasama pala. Opo. Sa inyo rin pala. Pero meron daw tinatawag na professional regulatory boards. Ano yun, sir? Tama po 'yon, Miss Doris. Si PRC, yung dinescribe po natin kanina, ito po yung national agency. Okay. Very peculiar po ang configuration ng aming opisina kasi bukod doon sa ahensya na 'yon na attached agency ni Department of Labor, meron po kaming mga professional regulatory boards. Ito po ay in-establish para po through them magagawa ni PRC yung regulasyon ng practice ng profession. So,
maganda ho siguro na mabanggit ko na for every profession, Miss Doris, Oo. Asekleng, meron silang sariling batas. Kunwari, ang mga doktor may sarili silang batas. Ganun ba? Ang civil engineers may sariling batas. Oo. Ang mga teachers may sarili hong batas. At ang batas na ito o yung professional regulatory law, nandiyan dyan ho lahat. Yung composition ng board, yung authority ng board, hanggang detalye na yung requirement para makakuha ang isang individual ng examination nasa batas ho yan. Ascom, ilan na ba ang ating mga professional regulatory boards? We now have 46 professional regulatory board, ASEC, Miss Doris, at dumadami ito kasi nung ako'y pumasok sa PRC, nung bata-bata pa ako, ilan lang ang profession ngayon, 46 na. At ganyan dumadami ba? pa. Opo. Oo. Yung mga yung mga BPO. Hindi pa sila regulated profession, Miss Doris. Yun, oo. So, hindi kailangan sa mga ng call lisensya. centers ho natin, Oo. natutukoy natin, hindi pa po. Ayun, oo. So, walang Hindi problema. pa ang salita ko kasi kadalasan, 'di ba? Kadalasan after a while they lobby for a legislation and then magiging regulated profession na rin po sila. So, Sila mismo ang naglalabi. Usually ganun ho yung kaso, Miss Doris. Yung mga Stakeholders yung mga siguro, stakeholders no? mismo, Yes, yung mga oo. practitioners nung craft na yon, nung occupation na yon, Kasi, sila ang naglalabi. Oo, kasi sila ang may alam Tama tungkol po yun. doon. Tama Okay. po Ibig sabihin, by law ito, partner, may Oo. batas po pala nag-create ng ating mga boards. Tama. Yes. Oo. Sige. Ganun Okay. ka-importante. Yun na partner, nga, ang pag-regulate ang licensing, the administrative work, Meron din ho yata yung ASCOM, di ba? Meron din quasi-legislative, tinatawag na quasi-legislative at quasi-judicial functions. Ano ho ba yan? How is it connected sa administrative functions ng mga boards? Tama po. So for every professional regulatory board, meron ho silang power na gano'n, yung quasi-legislative at quasi-judicial. Quasi-legislative kasi pwede ho sila mag-issue ng kanilang mga sariling resolusyon at kung ito ay kinakailangan para tugunan, kunwari, yung mga dapat mabantayan sa aspeto, kahit sa anong aspeto nung profession na yon. Meron din silang quasi-judicial, nabanggit ho natin kanina, kasi babalikan ko ho yung salita nyo kanina, Miss Doris, na dapat matakot ang mga professional. Kasi dahil dito sa power na ito, may karapatan o may power si board o si commission actually through the board para isuspende o kaya i-revoke ang lisensya ng isang professional na ibinigay sa kanila ng estado, ng komisyon at ng board. Klaruhin siguro natin, partner, hindi naman ho kailangan talaga matakot. Basta tama ang ginagawa. Yun na Tumatalima nga. sa mga Oo. regulatory laws na ini-implement ng mga boards at ng PRC. Kung wag na kayo manlaban doon sa mga pulisiya na ibinabasa nyo kasi yan talaga ang batas. Yeah. Kung wala kayong ganyan, mariregulate kayo, para tayong labo-labo. Yes. Diba? Okay. And siguro, partner, that is a way to, to ensure high standards, Yan. ethics are maintained para mas competent at yung integrity ng ating professionals, andyan pa rin. Tama. At makakalaban kahit kanino. Yes. Diba? Makikipagsabayan kahit kanino. At samantala, ano naman po yung mga programa ng PRC para mas mapadali ang pagkuha at pag-renew ng lisensya, lalo na sa mga manggagawang nasa ibang bansa. Thank you, Miss Doris. Pauna pong salita, si PRC ho kasi meron siyang LERIS na tinutukoy o kaya yung Licensure Examination and Registration Information System. Ito po yung mother system ng PRC kung bakit nagagawa namin na halos lahat na po ng aming transaction ay online na. Dati ho, 'di ba, kailangan yung pumunta sa aming mga tanggapan, pumila. Kung madaming tao, malas mo. Kung konti, ayos lang. Ganyan. Ngayon, hindi na ho. Kasi you go online. Online na. Tapos yung online po ay doon mo na gagawin yung mga bagay like kung ano ang transaction mo, doon mo pipiliin.
si system bibigyan ka ng schedule. Pero si professional ang mamimili kung saan siya pupunta. Mababanggit ko din ho, ASEC, Miss Doris, si PRC ho kasi meron siyang mga regional offices, at mga regional offices na ito may mga service centers. At kung pwede ko rin din mabanggit, nasa malls na ho kami. Nasa lugar Meron kami. din? Opo, nasa lugar kami na madaling puntahan ng mga Talagang mas ng mga accessible na professional. ASCOM, partner. Opo. Very Oo, accessible. bali nilalapit na sa mga manggagawa yung ano, Servisyo. kaya wala nang Dahilan. excuse o dahilan na hindi papatay-patay kayo at hindi kayo kumuha neto kasi kailangan talaga. Mm-mm. Okay. Sige, Asek. At ASCOM, tanong ko lang, ano ba yung proseso? Paano ka ba mag-e-exam? Kasi meron tayong examinations to May get the exam? license. Paano yan? Baka bumagsak ako. Ayan ang requirement, ASCOM, tama ho ba? Paano ba ang proseso dyan? At gaano kadalas? Kasi I'm sure meron niyang renewal, paki-explain nga lang para sa atin, ASCOM. Yung examination natin, ASEC, normally for one profession, dalawang examination ang ginagawa natin sa isang taon. Dalawa kada taon. Kada taon. Pero kung malalaking examination ho ito, ginagawa natin na 3 beses. Bukod ho dito, meron din yung examination na ginagawa natin dito sa Pilipinas, dinala na rin ho natin sa ibang bansa yan. Yan, Yung special licensure examination na tinatawag natin. Oo. So, nagsimula pa ito nung panahon pa ni Secretary Baldos, Yes. ang natatandaan ko. At yun. So, nabanggit natin kanina, ano bang ginagawa ni PRC para maiparating ang serbisyo niya, lalo na sa ating mga professional na sa ibang bansa. Oo. Ito po yun. Yung board examination na ginagawa natin sa ibang bansa, kung saan madami ang ating mga kababayan na nagtapos ng kurso na dapat nakakuha ng licensure exams. Oo. Pero malamang dahil sa dahilan na pagka-graduate noon, may oportunidad, umalis, hindi na nakabalik, or kung Yes. nakakabalik man, wala naman sampat na panahon, dinadala ho natin yung examination sa kanila para makuha nila. Alright. International pala tayo, partner. Kaya nga, Pwede. umaabot pala sa ibang bansa. Pero ang katanungan din, sorry, i-cut lang kita ng kaunti, may bayad kapag ikaw ay nag-a-apply ng lisensya sa PRC? Meron pong bayad, Miss Doris, pero mura lang. Magkano 900 nga? pesos lang. 900? 900 pesos lang. Tapos pag renewal ka na, Pag renewal din ho, yung lisensya ho kasi natin ay valid ng 3 years. Pero meron na rin hong hakbang ang komisyon na palawigin yung validity ng ating mga lisensya. So sana maipasa na yun sa madaling panahon. Pero for every renewal, 420 pesos lang ang binabayaran, Miss Doris. At ang validity ng lisensya na issue sa iyo ay 3 taon lang. Oo. 3 taon. 3 taon. Oo. ASCOM, partner, Sige, matanong ko go. lang, di ba sa simula meron kang examination at kailangan mapasa para makuha yung lisensya. Ngayon ho, sa pag-renew, may exam pa ho ba yan? Wala na. Wala Kasi na. kung naipasa mo na yung examination, yun na yun. Yun na yun. Ito renewal lang. Oo, hindi na yun mawawala sa iyo. Hindi rin pwedeng bawiin. Mababawi lang yung lisensya mo o kaya yung authority mo to practice the profession by due course, sabi nila, 'di ba? Kung yung erring professional ang tawag natin sa kanila, yung nag-violate ng kanilang code of ethics o di kaya yung hindi tama ang pag-practice ng kanyang profession. Kunwari, nakasakit ng ibang individual dahil sa hindi tama o kulang na kaalaman sa kanyang profession. Paano kung, sorry, go ahead. Yung babalikan ko lang yung tanong ni Ase kanina, Oo. Miss Doris, paano yung pag-renew kanyo? Yes. Madali na ho yung proseso natin, katulad ng binanggit ko kanina, online na lahat. So pipiliin mo lang si professional, pipiliin niya kung saan pinakamalapit na service center Oo. ang pwede niyang puntahan, at kung nakapagbayad na siya online, pupunta lang siya doon, in a few minutes may issue na ho yung lisensya sa kanya. Ayan. Ito po yung value nung LERIS na sasabi ko, kasi na-manage na ho namin ang crowd, ang traffic ng mga kliyente namin na pupunta sa aming Okay, tanggapan. balikan ko lang yung sinabi mo, pagka nag-renew, may bayad pa rin. Although, significantly mas mura ng kaunti. But, kunyari, ito, may mga sakuna tayong dinaanan na bagyo, na lindol siya, na wala yung kanyang ID. Paano yun? Mandated ba? Mandated. Kasi kailangan ba niya na mag-renew? Hindi naman niya kasalanan yun. Yung validity naman ng ID nila o yung authority to practice, Miss Doris, wala naman kinalaman dun sa
hindi sa walang kinalaman, pero nandyan man o wala Kahit yung na physical wala. na ID, kung hindi naman binabawi ni komisyon o kaya ng board yung lisensya niya, hindi man sinususpend, valid to yun. So kunyari, kung nawala yung ID, Miss Doris, pwede siyang magpa-issue ng panibago. Tapos, pero kunyari, renewal time na niya, pwede siyang mag-renew. Okay. Ganyan. So, bibigyan mo siya ng panibagong ID. Eh kung galing nga siya sa kalamidad o di maghihingi siya ng magre-request for a new ID, eh magbabayad din siya. Well, may bayad kasi may cost ho yung material ng ID, Miss Oo. Doris. Pero Administrative very minimal na costs ito. lang. Wala pa yatang 100 ito. Okay. Ayun. Ayan. Alam mo kasi napaka-kuripot ko kaya tinatanong ko yan. Okay, Asek, meron ka pang tanong. Siguro, partner, tanong ko lang, di ba, pag nagre-renew tayo, so after that, 3 years renew na lang, meron in between, meron ba yung mga mandated learning na kailangan mapunuan para medyo maging at par tayo sa mga bagong Ayan, mga oo. technology or information or at par sa international standards kung kinakailangan? Tama yun, Asek Leng. Meron tayong tinatawag na CPD o kaya Continuing Ayan. Professional Development Okay. or Continuing Professional Education. Ito hindi lang ho si Pilipinas, hindi lang si PRC, hindi lang sa Pilipinas requirement to. Talagang global ito. Yes, oo. Kailangan ito lalo na ho sa mga profesyon na technical ang kanilang ang kanilang craft ika nga at dapat updated ang nalalaman nila. Oo. So, nire-require sila ng batas na meron sila nito. Meron dapat enough units yes. na maipakita nila sa aming mga tanggapan na nakuha nila para ma-renew ang kanilang lisensya. Kailangan yan, partner, no? Kasi Oo. talagang, kunwari, may bagong teknolohiya, may Ay, bagong oo. information, dapat updated. Para hindi tayo kulelat. Yes, oo. Diba? Kasama ko yun sa pag-maintain ng competence. Yan, Competence oo. ng ating mga professionals. Oo. Ano ba yan, ASCO, mga 36 units rin ba yan? Kasi sa legal profession, every 3 years, 36 units ang kailangan namin bunuin. Oo. Parang tuloy-tuloy pa ng pag-aaral. Tama, Oo. tama. Ganyan din. more or less. Meron din prescribed units, Asek Leng. Nag-iba-iba lang. per Depende sa profession. board. Oo, depende sa board. Oo. Depende ho sa board. Okay. Pero yun na nga ang ating mission at ang ating vision ay makapagsabayan tayo. Lalo na po doon sa mga gustong magtrabaho abroad. Yeah, Di ba ayan. ang daming kompetensya? Oo. Partner, may tanong ako dyan. Maganda yung nasabi ni ASCOM na para sa ating mga overseas Filipino workers na gusto mag-exam, makakuha ng lisensya, dadalhin doon ang examination. Ngayon, ASCOM, kunwari, syempre, pumasa. Kaya naman dapat ang goal pumasa. Oo. Pag pumasa, paano na ho yan? Usually, di ba, meron oath-taking, nandito lahat ng seremonyas para maging full-fledged Tama, oo. professional. Paano ho yan pag hindi sila makauwi? ASCOM, Yan. anong gagawin natin? Tama yun, Asek Leng. No? Totoong problema yan. At nakita yan ng komisyon. Kaya kung mababanggit ko, meron na ngayon bagong programa si PRC. Ito yung Foreign Mobile Service na tinutukoy ho natin. Nakita po kasi ni komisyon na yung sitwasyon na yung kunwari, yung mga pumasa doon, pagkapasa nila, okay, pasado sila, pero hindi naman nila magagamit yon kasi 'di ba? Pagkapasa mo, hindi ka naman na agad professional. May dahil pumasa ka seremonyas lang. May yan, seremonyas pa. ASCOM, ganun ba? Yes, partner. Oo. Dapat nakapag-oath-taking ka kasi kailangan mong nakapag-oath bago Yes. ka makapag-initial registration. Yung initial registration, ito po yung step kung saan bibigyan ka ni komisyon ng lisensya. So kung wala ka noon, wala pa rin. Hindi mo magagamit Bale, ang wala. iyong profession. Opo, Oo. Miss Doris. Kaya ang ginawa ni PRC, dahil sa kanyang foreign mobile service nga na tinutukoy ko, dinadala na namin yung serbisyo na yun. Oo. So doon kami nagpapa-oath, doon kami nag-issue ng lisensya, doon kami nagre-renew sa mga professional na nandun na inabutan na ng pag-expire ng kanilang lisensya. Nag-i-issue kami ng mga certification na kinakailangan ng mga employers nila, ganyan. At lahat ng transaction na pwede mong gawin sa aming lokal na tanggapan,
dinadala ho namin sa Ayun, ibang oo. bansa. So yan ang paraan, ASEC pala, para mapalapit Yes, ang oo. PRC doon sa mga dapat, yung sa mga nasasakupan o under jurisdiction nila. Kung sabi niya kanina, nasa mall na nga eh. O doon sa abroad naman, May ganun din pala, oo, partner. meron din. So dinadala talaga sa mga tao. Nilalapit talaga. And parang Oo. one-stop shop. Kasi talaga magiging issue ho yan dahil pumasa ka na kaso hindi mo naman makuha yung lisensya. Tama, So, oo. maganda ho pala yung Oo. ating programang ganyan. Oo, mabuti at hindi natetenga ng matagal. Kasi pag wala ka pang lisensya, matetenga ka ng matagal. Eventually, tatamarin ka. Tama po. Hahanap ka ng ibang source of income mo. Sayang naman yung degree. Paghihirap. Oo, paghihirap. Pinag-aralan mo yun at sigurado partner ang mga examination. At ginastusan, ASEC. Ginastusan. Oo At nga hindi eh. madali ang mga examination. Naku, Diyos ko, ayoko, hindi ako mangangahas na kumuha ng exam. Bagsak agad ako. Unless pakukopyahin nyo ko, ano po daw, ASEC, meron pala yung convergence agreement ng PRC. Ano ito at ano yung mga kasunduan na ito? Ang tinutukoy niyan, Miss Doris, ay ito yung mga collaborative work na ginagawa ni PRC sa Oo. mga kapwa attached agency din namin kay DOLE o di kaya sa ibang ahensya o departamento ng gobyerno. Ang pwede kong mabanggit ay yung collaboration namin with CHED. Madami na ho kaming MOA with them. At CHED po ito, CHED. CHED po, yung Apo. Commission on Higher Education. Okay. CHED, si DepEd, ganyan. Ito po ay ang laging patukoy ay para aligned yung inaaral ng mga estudyante. Students. Okay. Oo, nakalinya siya sa examination na ibibigay ni board. Oo. Kasama din ho ang Department of Labor of course dito at saka yung mga ibang attached agencies po ng DOLE kasi titingnan din ho na yung tinetest o yung ina-assess ni PRC na competence or qualification ni professional ay akma sa pangangailangan ng industriya. Yes. So ito po yung buod ng mga collaboration na ginagawa namin sa mga iba't ibang ehensya at departamento din ho ng gobyerno. Mr. So anong benepisyo ng both the manggagawa and the employer sa ganyang klaseng mga MOA ninyo? Di ba lagi natin napapag-usapan yung competence mismatch, ganyan. Oo nga, Yung Job skills job mismatch, skills yan. mismatch, ganyan. Oo. So, dahil ho dito sa kolaborasyon na ginagawa ni PRC, ni CHED, ni DepEd at iba pang mga ahensya ng gobyerno, ang DOLE of course, nababantayan ho ito. Nababantayan Okay. ito. So nakakatulong para hindi lang ang DOLE ang parang buhat-buhat nyo ang buong daigdig para lang masiguro na tama. Kasi yung ibang banggaan na ganyan, hindi. Layo eh. Di ba? Ano yun, nabanggit nyo para lang just to explain di tayo po sa DOLE, marami po tayong mga yung tinatawag na convergence Oo. with other offices, national government agencies, pati hindi lang yun partner, pati mga private institutions Meron din? para ho talagang mas impactful ang ating services. Kasi Oo. paminsan kailangan talaga yung tulungan eh. Hindi ko yan ang isa lang, porket DOLE lang, yun lang. Of course, nandiyan PRC, paminsan DTI, yan mga ating mga partners sa pagbigay ng magandang serbisyo. Oo, And oo. siguro ho yung ang kinagandahan, if I may partner rin, Oo. kinagandahan itong Mo with CHED, talaga na-align nyo na yung skills. Importante po kasi yun, yung alignment of skills. Meron nga ho Tama. tayong napag-usapan dati Oo. yung mga mismatch, job skills mismatch. Oo. Ito, it's one way to address that rin talaga. Na para dire-diretso na ho, meron din nga ho tayong tinatawag na school to work transition. Ayun, So, kasama oo. na ho yan para kasama pong professionals dyan para pag-take nila ng kanilang mga exam, ito na yung kanilang inaaral. Very Correct. familiar na. Oo. Tuloy-tuloy ho. At saka yun, makaka-focus sila. Kasi kunyari, fresh out of university, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Hindi niya alam kung paano ang kanyang career path. So ito yun, makakatulong. Yan. Oho. Opo, okay. Sige, ang ating mga professionals naghihintay na po mula sa inyo, ano po ba ang inyong advice sa kanila? Ano ho ang inyong mensahe sa kanila
para sila ay makapag-avail nitong programa at serbisyo ng PRC? Thank you, Miss Doris. Kamukha ng binanggit ko kanina, madali ang ating mga transaksyon. Almost 100% ng ating mga processes online na po. Okay. So, bukod doon, kung may mga kailangan kung kailangan talaga pumunta ng ating mga professional sa ating mga actual na tanggapan, madali na rin kaming puntahan kasi we are all over, ika nga. Nasa lahat ng rehiyon kami at nasa malls kami, sa mga Yan. lugar na madaling puntahan ng ating mga professional. At ang lagi kong, katulad ng lagi kong binabanggit, kung may mga balita, may mga tanong, may mga gustong ma-clarify, you get it straight from us. You get it straight from our offices, from our service centers. Nandyan din ho ang aming mga contact details. Pwede kaming bigyan ng mensahe sa aming Facebook accounts, sa aming website, Yan. para po tama na impormasyon ang makuha. Hindi yung mga budol. Yan, oo. Kaya dapat siguro, ayan yung mga dapat ninyong i-click. Hindi yung mga i-click nyo, add to cart, yellow cart, di ba? Para tamang impormasyon po at hindi tayo mabudol. Kasi baka may mga nananamantala. Tama Di po ba? yun. O kaya andyan dyan naman, kumaga pinupulis itong mga trabaho nang sa ganun ay hindi tayo magsisilahat. Idiretso na ho sa PRC mga katanungan ng ating mga professional. Correct. At mga gusto maging professional. Yung Tama. mga mag-e-exam pa lang. Tama. Online yan. Wag po kayong tatamad-tamad. Ay, hindi. sorry. Sa ating pong pagbabalik, sasagutin natin ang mga ipinadala ninyong mga mensahe o katanungan. Okay. Magkasama pa rin po kami ni partner Doris at si Assistant Commissioner Lord Louis Valera. Babanggitin ko lang, napakagandang pangalan ni Lord Ascom Louis? Bang. Yan ang kanya. Para malaman ng ating mga tagapanood. Ano ang nickname niyo po, sir? Bang, Miss Bang. Doris. Bang! Oo. She bangs. Ganyan. Oo. Huwag po kayong matakot kay Bang dahil siya po ay mabait na sasagot sa inyong mga katanungan. Wait lang, magagap lang po kami. Babalik kami dito po sa Aksyon Dole sa DZMM. Doris Bigornia, Asek Leng Serrano, umaaksyon para sa namumuhunan at manggagawang Pilipino. Sa loob ng higit 4 na buwan, ramdam na ramdam namin ang inyong suporta at pagmamahal. Dahil isa na po ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta sa mga nangungunang AM radio station sa Mega Manila ayon sa Quarter 3 Kantar Media Radio Studies. Ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo ang patuloy na mapagkakatiwalaan at mapaniniwalaang maghahatid ng mga balita at serbisyo publikong kumpirmado at sigurado. Maraming salamat po, kapamilya at kaserbisyo. DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, tapat at totoo, naglilingkod sa'yo. Oh, Pilipino! Mula Luzon, Visayas at Mindanao. Oportunidad sa trabaho. Pagpapaunlad ng hanap buhay. Sagot ka ng dole. At kami po ay nagbabalik. Tayo po ay may kasama na taga PRC. Lahat, tama ba ako? Tama. At tayo ay sa atanon,
question and answer portion na tayo, Asik. Oo. Ito na yung portion na kasama kayo dahil para naman talaga sa inyo ito. Kaya meron pong babasahin si Asik Leng na ibang mga mensahe, ilang mga mensahe Yes. na pumasok na, sige na, yak-yak ako ng yak-yak. Sagutin na natin ang mga yan, partner, pero babasahin muna natin. Okay. Mensahe mula kay Marela. Paano po ba ang process kapag may concern ang PRC sa examinee after ng board exam? May tumatawag po kasi sa akin at nagpapakilala na from PRC. Legit po ba yon? Ascom, may ganyan ba? Nako. Asek, baka ito na yung mga binanggit natin kanina na makabudol. As a matter of procedure or protocol, we do not reach out to clients, especially after the exams. Kasi wala naman nang kailangan sabihin ng ating mga empleyado o kawani sa kanila. Pagpasaho nila, meron schedule na mabibigay sa kanila o schedule ng off-taking nila, schedule ng initial registration nila, tsaka issuance ng ID. So wala nang kailangan sabihin ng isang empleyado sa isang examinee. So mag-ingat lang ho, ma'am, kung sino man ang mga Miss tumatawag Marela, sa inyo, yan, wala hong ganyan. At kung ano man, mas mabuti ho na sadyain nyo ang aming tanggapan o kaya tumawag kayo sa numero o kaya o magbigay ng mensahe sa email address na sa website ho namin. Get it straight from us. Wag ho sa kung kani-kanino na tumatawag Yung ho mga sa inyo. announcement naman, Ascom, nandiyan naman Nasa yan sa website ho website. natin. Ayan. Lahat yan. Miss lahat Maria, yan. oo. Oo. At saka iklaro lang natin, ang bayad ng almost 1,000, one time lang yun. At hindi lalagpas doon. Baka singilin sila. Wala nang paggigitnaan, diretso po sa PRC. Yan, Ascom, Yung ano? application for exams, Yes. minsanan lang ho yan. At saka online na rin ang pagbayad, Asek Leng. Miss Ayun, Lois. Oo, so talagang digital. wala ka talaga dapat iaabot sa kung kanino man. Ayan, maliwanag yan ha. Ito naman mula kay Criza Villalobos, pwede po bang mag-apply ng initial registration ang representative ko po? Ang initial registration ho kasi ay napakaselan na proseso. Kasi ito ho yung kamukha nung sa inyo, Attorney Leng, na yung signing in the roles. So hindi mo pwedeng Very personal. hindi mo pwedeng ipagawa sa representative mo yan. Okay. O kasi ito po yung esensya ng initial registration. Doon po yung panahon na pipirma sila sa role ng kanilang profesyon. Ang po pwede niyang i-authorize siguro ay ang pag-pick up ng ID. Pero hindi na rin ho yun kasi pagkatapos ng initial registration mo, i-issue na namin agad yung ID mo. So hindi mo na kailangan mag-authorize ng representative para kuhanin. So doon na rin pipicturean for the ID, ganyan. Tama, Asek Leng. At saka yung ID mo, yung picture mo, nasa system na kasi in-upload mo na yun nung nag-apply ka ng exams. Okay. Oo. Alright. Mula kay Sab Crooks, pwede po ba mag-walk-in para mag-renew ng license? Yung walk-in. Di ba, binanggito natin kanina, to Digital manage the crowd, you have to go online, mag-online kayo, kasi si system ho ang magbibigay ng schedule nyo. Kasi hindi po pwedeng, kunwari, 200 darating sa ating tanggapan, mahirap po yun. So, minamanage yan. Pero hindi ho dapat dahilan ng pag-aalala ito kasi ang pagbibigay naman ng schedule ng ating system, mabilisan. Ang okay. pinakamatagal na Hindi yan, matagal. siguro mahigit ng 1 linggo lang. So, 1 you week go lang. online today, Miss Doris, ang schedule mo, in 3-4 days time. Ganyan. Kung yung talagang dagsaan lang, madamihan, kunyari, ganyan. So, yun, lumalagpas na 1 linggo. But, hindi yun magtatagal. In short, Ascom, partner, pinapadali na ho ang buhay para sa mga magre-renew. Kaya, ipuntahan na lang muna ang Go Digital para makuha ang kanilang schedule. Kasi pag walk-in, baka maghintay pa. Sayang naman. Although, para sa ating mga kababayan, kunyari, na senior, or PWD. Priority lane, meron. Kung wala silang online, Miss Doris, at dumating sila sa ating tanggapan, meron din tayong mga kiosk kung saan doon sila mag-online. Okay. Tapos, may bibigay naman yung kailangan nila. Asistihin sila. Asistahan. Mula naman kay Maricoy, regular fee po ba at rush fee for teacher license renewal? Magkano po kaya ang renewal fees ng teacher? Nako, Meron ba May sabihin- rush fee. Walang rush fee, Miss Doris. Asek Leng. Ayan, maliwanag na budol yan kasi hindi na namin kailangan wala nang rush fee kasi madalian na yung issuance ng ID. Di ba binanggit ko kanina, pag nandun ka sa aming tanggapan, in minutes makukuha mo yung ID mo eh. So walang rush. Na kailangan. Tumatalima ho tayo dun sa sinasabing ease of doing business. Yun, Sa art. oo. Dapat mabilisan wala nang
Kaya lumayo-layo po kayo sa mga ganyan dahil mga fixer po yan. Lulukuhin lang po kayo. Asek, meron pa? Mula kay Maria Dulce Orate, pwede nyo po isuspindi mga airing engineers or any professionals na gumagawa ng irregularidad sa kanilang mga profesyon. Ayan. Tama po Pascom, yan. Oh, yan. nabanggit po natin kanina, ba airing professional, tama po yung salita na ginawa nila. Kahit naman hindi engineer, lahat ng profesyon, basta nag-violate sa kanilang code of ethics o di kaya nakasakit dahil sa hindi sila marunong sa profesyon nila. Pero may proseso ho yan. May due proseso pa rin ho process, yan. May due yes. process pa May rin ho due yan. process pa rin dapat. Okay, mula naman kay Kyla Buenaventura, tanong lang po about sa CPD units na kailangan sa pagre-renew. In case po sa mga nurses na mostly po ay may 1 day off lang. Paano po ba para mag-training? Any suggestion po? Well, Miss Doris, hindi na kasi ang dati kasi ang idea lang natin ng CPD, yung parang classroom type, yung pupunta ka sa isang seminar, sa isang training, ganyan. Oo. Meron ako tayong tinatawag ngayon na self-directed learning. Parang asynchronous. Oo, yung parang ganyan. gano'n. O di kaya, yung professional experience mo mismo. Pwede mong i-document yun ang ipasa mo sa consul mo, at yun ang i-assess ni consul, at yun ang bibigyan niya ng karampatang units. At kung sapat na yun para sa Baka po renewal mo, pwede na. yun na yun. Oo. Okay. Ayun, Ayan oo. pala, As partner, usual, Asek, ito na naman tayo patapos na tayo. At kung meron po kayong mga katanungan, punta kayo po doon sa website nila. Yes. 1 click away lang po sila at official po yan. Kaya maraming salamat sa iyo, Assistant Commissioner Lord Louis Bang Valera mula sa Professional Regulation Commission o PRC. At dyan po nagtatapos. Pero hindi pa magtatapos. Asek, may mensahe ka? Yun lamang po sa ating mga professionals, patuloy po sana ang inyong pagtugon, pagtingin sa mga announcements ng Yan. PRC. Diretso na ho doon at huwag na ho yung mga nabanggit sa mga katanungan Correct. kanina. Oo. Diretso na ho sa Tama. ating PRC. Oo, basta opisyal. At dyan po nagtatapos, pero mas malamang mag-take two tayo dito. Diyan po nagtatapos ang makabuluhang umaga ng aksyon dole sa DZMM, mga balita, aksyon at serbisyo para sa bawat Pilipino. Sa inyong iba pang mga katanungan, tumawag po kayo sa Dole Hotline 1349 o mag-message sa hotline 1349 at dole.gov.ph or Dole Facebook Messenger. Iniimbitahan din namin kayo na i-follow ang aming social media accounts na makikita nyo sa inyong mga screen para lagi po kayong updated sa mga programa ng Dole. Tuloy-tuloy lang po ang ating pagtutulungan para sa isang matapat at maunlad na bagong Pilipinas. Maraming salamat po sa lahat ng tumutok at nakisama sa atin ngayong umaga. Oo, maraming salamat sa ating lahat, mga kapamilya at kaserbisyo at mga kadole. Meron akong kadole ngayon. O hindi na ako magsasalita tungkol dyan. Magkita-kita tayo next week dahil magtatampo kami ni Asek Len kung hindi nyo kami tututukan. Sige, Asek, thank you ha. Thank you, Ma'am Maraming Doris. salamat. Sa Dole, mabilis at tapat na serbisyo ang maasahan ng bawat Pilipino. Maraming salamat po. See you next Saturday. Yes, bye-bye. Ingat po tayong lahat. Si Doris Bigornia at si Asek Leng Serrano, katuwang ng mga namumuhunan at